Nag-umpisa ang ating kwento sa Romania noong taong 2003. Sa kalaliman ng gabi ay isang lalaki ang nagdadrive sa madilim na kalsada. Pumasok ang lalaki sa gate ng pasilidad na tinatawag na U-Trucks. Ang lalaking ito ay si Eric Heller na isang dating sundalo at isang delikadong bagay ang kanyang gagawin sa gabing ito. Palihim niyang pinagmasdan ang mga taong nakabantay sa pasilidad. Sa ganap na 3:00 ng madaling araw ay maririnig ang isang announcement upang utusan ang mga staff sa isang department na maligo para sa decontamination. Naging hudyat ito kay Eric upang puntahan ang locker ng mga staff at maghanap ng identification. Gamit ang nakuha niyang identification, ay pinasok niya ang isang pribadong kwarto ng pasilidad. Makikita sa CCTV na kinuha niya ang isang bata dahil nais niyang ibalik ito sa tunay nitong ina at nagmadali siyang lumabas. Sa oras na iyon ay nalaman na ng mga staff na may pumasok sa kanilang locker. Nakalabas si Eric dala ang bata at pinutol ang mga cable upang makatakas. Dumating ang dalawang security kaya't nagpanggap siyang nagtatrabaho. Lumapit siya upang ipakita ang kanyang identification kung saan ay nagkaroon siya ng pagkakataon upang atakihin ang dalawa. Nagawa niyang ilabas ang bata subalit tumunog na ang alarm kaya't hinabol siya ng mga security. Naghihintay na sa kanya ang isang babae kaya't madali na silang nakatakas sa mga humahabol sa kanila. Kinaumagahan ay pinagmamasdan ni Eric si Johanna ang ina ng bata habang kalong nito ang sanggol na kanyang itinakas. Tumingin si Eric sa labas at nakita ang mga sundalo sa pamumuno ni Marisa Wigler. Nagmadali silang dumaan sa likod upang hindi sila mapansin ng mga ito. Sa kayang kotse ay humarurot sila ng takbo habang nagpapaputok naman ang mga kalaban. Inakala nilang natakasan na nila ang kalaban subalit makikita ang isang helicopter na sumusunod sa kanila. Nagdesisyon si Eric na sa kakahuyan padaanin ang sasakyan. Nawalan ng kontrol si Eric kaya't bumangga ang kotse sa isang puno. Nakita ni Eric na patay na si Johanna kaya't nagmadali itong tumakbo dala ang bata. Kitang-kita ni Marisa na sumabog ang sasakyan kaya't inakala niyang patay na ang tatlo. Nilapitan nito ang sasakyan kaya't napagtanto niyang dalawa pa ang buhay sa mga ito. Makalipas ang ilang taon ay lumaki na ang batang itinakas ni Eric at bihasa ito sa pangangaso. Nakatira ang dalawa sa isang kuweba kung saan itinuro ni Eric ang lahat niyang nalalaman kay Hannah. Kinaumagahan ay unang beses makakita ni Hannah ng eroplano kaya't sinubukan niyang habulin ito. Hanggang sa nakarating siya sa lugar na minarkahan ng kanyang ama bilang hangganan. Nagpatuloy ang pagsasanay ni Eric kay Hannah sa pakikipaglaban at paghawak ng baril. Kinagabihan ay pinaliwanag ni Eric na dapat ay kayang protektahan ni Hannah ang sarili sakaling wala siya sa tabi nito. Sumunod na araw upang hindi mapansin ng kanyang ama ay ginamit niya ang mga bakas noong hinabol niya ang eroplano upang puntahan ang hangganan. Ayaw niyang mag-iwan ng mga bakas kaya't inakyat niya ang mga puno upang makatawid sa kabila. Sa kanyang paglalakad ay nakita niya ang isang lalaking logger. Ang lalaking ito ay si Arvo at nagmagandang loob ito sa kanya sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng tsokolate. Tatawagan sana ni Arvo ang kanyang ama upang tulungan si Hannah subalit nasaktan ito ni Hannah dahil ayaw niyang may makaalam tungkol sa kanya. Nagalit si Arvo at umalis na lamang ito. Pag-uwi niya ay nasampal siya ni Eric dahil alam nitong lumabas si Hannah sa lugar na kanyang minarkahan. Kinaumagahan ay bumalik siya kay Arvo upang humingi ng tawad. Dahil nabanggit ni Hannah na hindi pa siya nakakaalis sa lugar na yun ay ipinasyal siya ni Arvo. Pumunta sila sa isang pribadong lugar at inakyat ang taas nito. Pinagmasdan nila ang mga bituin sa kalangitan habang nagkukwentuhan. Hahalikan sana siya ni Arvo nang bigla na lamang silang nakarinig ng mga taong paparating. Nahuli si Arvo ng mga ito habang si Hannah naman ay mabilis na nakatakbo kung kaya't pinagbabaril siya ng mga ito. Pag-uwi niya ay ikinuwento niya kay Eric ang nangyari, at nangangamba ito dahil maaari silang mahanap dahil sa nangyari. Habang kumakain ay alam ni Eric na nais ni Hannah na mamuhay sa isang normal na mundo. Pinakita niya kay Hannah ang larawan ni Marisa, at sinabing ito ang pumatay sa kanyang ina. Sa kabilang dako ay nakarating kay Marisa ang nangyari. May kutob si Marisa na ang batang itinakas ni Eric ang nakita ng mga ito. Kinagabihan ay nakarinig ng ingay ng helicopter si Hannah kaya tinawag niya si Eric.
Nagmadali ang dalawa na lumayo sa lugar na yon. Nakita ng mga ito ang kanilang kuweba, subalit wala na ang kanilang hinahanap. Nakita nila ang isang sundalo, kaya't nagtago sila. Nilapitan nila ito at madali nilang napatumba ang sundalo. Nagkasundo ang dalawa maghiwalay at binigyan ni Eric si Hana ng isang address na dapat niyang puntahan. Kinuha ni Hana ang isang radyo at tumakbo palayo. Nakita ng isang sniper si Eric at narinig ni Hana mula sa radyo na papatayin ito. Nagsalita si Hana sa radyo dahilan upang mawala sa focus ang sniper at makatakas si Eric. Nakita siya ng mga sundalo at isinakay sa helicopter. Iniutos ni Marisa ang paghahanap kay Eric at nais nitong walang ibang makakaalam tungkol kay Hana. Dinala ng mga sundalo sa kanilang base si Hana upang imbestigahan ang pagkatao niya. Kinuha ng isang sundalo ang kanyang mga gamit at dinala siya nito sa shower. Pagkatapos ay pumunta sila sa interrogation room kung saan ay sinimulan siyang tanungin ng mga ito. Nilapitan niya ang isang lalaki at sinabing nais niyang makausap si Marisa. Napanood ito ni Marisa sa isang video at pinag-isipan kung ano ang kanyang gagawin. Kinagabihan ay dumating sa kulungan ang babaeng nagpanggap bilang si Marisa. Sinabi ng babae na dating nagtatrabaho sa kanya si Eric, subalit pinatay nito si Johanna, kaya't nagtago na lamang sa kagubatan. Tumawag naman ang isang doktor kay Marisa upang sabihing may nakita silang kakaiba sa DNA ni Hana. Niyakap ni Hana ang babae at iniutos naman ni Marisa na umalis na ang babae dahil nagpapanggap lamang si Hana. Gamit ang matalim na bagay ay pinatay ni Hana ang babae at pinatay ang mga nakabantay sa kanya. Tumakbo siya palabas at tumungo sa laboratory upang kunin ang resulta ng ginawang test sa kanya. Gamit ang uniforme ng sundalo ay madali siyang nakalabas ng pasilidad na iyon. Sa kabilang dako ay makikita ang isang babae na nagngangalang Sophie. Kasama ang kanyang pamilya ay isang bakasyon ang kanilang pupuntahan. Dumaan sila sa isang beach upang magpahinga mula sa mahabang biyahe at may nakilalang lalaki roon si Sophie. Nagpatuloy sa paglalakbay ang pamilya subalit nasira ang kanilang sasakyan sa gitna ng disyerto. Nagtalo ang mag-asawa, bagay na ikinagalit ni Sophie, kaya't iniwan niya ang mga ito. Sa kabilang dako ay patuloy naman ang paghahanap ng mga sundalo kay Hana. Nang makalayo na si Sophie ay nakita niya si Hana. Napansin ni Hana na pagod na ito kaya't binigyan niya ng tubig. Dahil hindi alam ni Sophie ang pabalik ay sumunod na lamang siya kay Hana. Sa paglalakad ng dalawa ay nakita nila ang sasakyan ni na Sophie kaya't isinama na rin nila si Hana. Nagtanong ang mag-asawa sa kanya kaya't isinagot niya ang mga isinaulong sagot mula kay Eric upang hindi siya paghinalaan. Pag-uwi ni Marisa ay kinuha niya ang isang top secret order na kailangan niyang wasakin ang Utrax facility. Nakipagkita si Marisa sa isang lalaki na nagngangalang Jacob. Sinabi niyang buhay pa si Eric at nakatakas sa kanila si Hana. Bumaba naman ang sasakyan si Hana at dito nagpaalam na sa pamilya. Nababalisa si Hana dahil ngayon pa lamang siya nakapunta sa ganong lugar. Nagpahinga muna saglit ang pamilya at dito ay muling nakita ni Sophie si Hana na tila di alam ang pupuntahan. Muli ay isinama nila ito at itinago kasama ang kanilang mga gamit. Isinama ni Sophie si Hana sa isang mall at pinakita ang mga madalas niyang gawin. Bumalik ang dalawa sa sasakyan kung saan ay pinagalitan si Sophie ng kanyang ama dahil hindi siya matawagan. Napansin ni Hana ang isang lalaki na nakatitig sa kanila kaya't nagmadali silang pumasok sa sasakyan. Ito ay walang iba kundi si Jacob. Kinuha ni Jacob ang impormasyon sa pamilya at naisip nitong maaaring papunta siya kay Eric. Nang tumigil sila ay kumuha ng papel si Hana at pinadala ito sa address na binilin sa kanya ni Eric. Isang araw ay pinuntahan ni Marisa ang ina ni Eric at sinabing buhay pa ang kanyang anak. Nag-iwan si Marisa ng contact number upang malaman niya kung sakaling umuwi si Eric. Sa kabilang dako ay makikitang nasa syudad na rin si Eric at papunta siya sa kanilang tagpuan ni Hana. Dahil hindi maaaring magbiyahe, ay lumangoy si Eric papunta sa boundary. Kinagabihan ay inayusan ni Sophie si Hana at isinama siya sa isang club. Uminom sila at nang malasing na ay sumayaw silang dalawa. Samantala ay pinuntahan ni Jacob ang hotel na tinuluyan ni Hana at nakita ang kanyang mga gamit. Lumapit sa kanila ang dalawang lalaki at sumama sila sa table ng mga ito.
Ginaya lamang niya ang ginagawa ni Sophie at inakalang normal lamang ito. Ngunit napansin ni Sophie na tila nadala ng emosyon si Hannah kaya't nagmadali silang umalis. Habang nag-uusap sila ni Sophie, ay sinabi niyang pupunta siya sa Berlin upang puntahan ang kanyang ama. Ipinakita ni Hannah ang nakuha niyang test tungkol sa kanya at sinabing may abnormal sa kanyang DNA. Kinaumagahan ay pinuntahan ni Marisa ang border at nakita ang mga bantay dito na wala ng buhay. Alam niyang si Eric ang may kagagawa nito. Natanggap ni Eric ang sulat ni Hannah kung saan ay nakalagay ang isa sa kanyang larawan. Inihatid si Hannah ng pamilya sa isang train station patungong Amsterdam subalit makikita ang kalaban na patungo sa kanila. Sinamahan siya ni Sophie upang kumuha ng ticket at ibinigay sa kanya ang address nito upang may mapupuntahan siya kung sakali man. Napansin ni Hannah na may mga lalaking nakatingin sa kanila kaya't pinalayo niya si Sophie. Nilapitan siya ni Jacob kaya't agad niya itong inatake. Tinutukan siya ng baril kaya't tumalon siya at ginamit ang lalaki upang hindi siya masaktan. Isang lalaking may baril ang lumapit sa kanya at naagaw niya ito. Nagpaputok si Hannah kaya't nagkagulo ang mga tao. Papatayin na sana niya ang mga kalaban, ngunit narinig niya ang sigaw ni Sophie kaya't hindi niya itinuloy. Tumakbo si Hannah palabas at hinabol ang papaalis na tren. Nakasakay siya dito at nakitang sinundan siya ni Sophie upang makita sa huling pagkakataon. Kinausap ni Jacob ang mga magulang ni Sophie kaugnay sa nangyari sa train station. Sinabi nitong kailangan niyang hanapin si Hannah upang protektahan ito sa kanyang ama na isang mamamatay tao. Sa kabilang dako ay bumaba ng tren si Hannah. Dahil wala siyang pera ay nagnakaw siya at kumain ng pagkain na galing sa basurahan. Nahanap niya ang address na ibinigay ni Eric subalit sarado ito. Habang naghihintay ay isang lalaki ang lumapit at inakalang nagbebenta siya ng droga. Inatake niya ito kaya't nagalit ang lalaki at naglabas ito ng patalim. Tinutukan niya ito ng baril at siya namang pagdating ni Eric. Dinala ni Eric si Hannah sa restaurant at itinanong ang kanyang mga pinagdaanan. Dumating si Rudy, isang dating kasamahan ni Eric sa army at sumama sila dito. Dumating sila sa isang abandonadong lugar at nakita si Lucas at Elsa, mga dating kasamahan ni Eric sa army. Sumunod na araw ay narinig ni Hannah na nag-uusap si Elsa at Eric. Alam ni Eric na malalaman ni Marisa ang kinaroroonan nila dahil nahalata niyang nagsinungaling si Hannah nang sinabi nitong wala siyang pinagsabihan na pupunta siya sa Berlin. Tama ang nga hinala ni Eric at pumunta si Marisa sa Berlin upang tugisin sila. Nagpatawag ito ng meeting kung saan ay nais niyang malaman ang kahit na kaliit-liitang impormasyon tungkol kay Eric. Kinagabihan ay isinama nila si Hannah at pinasok nila ang isang imbakan ng mga armas. Iniwan nila si Hannah sa sasakyan kung saan ay nagpatugtog ito ng malakas dahilan upang mapansin ito ng security. Habang tinitingnan ang sasakyan ay napansin ng isa na may butas sa bakod na alambre kaya tumawag ito ng backup. Pinaandar ni Hannah ang sasakyan upang makasakay ang kanyang mga kasama. Natawa na lamang si Eric dahil madaling natututo si Hannah sa mga bagay-bagay. Muling nakipagkita si Marisa kay Jacob at pinag-usapan kung ano ang gagawin kapag nahuli ang mag-ama. Binanggit ni Jacob ang U-Trucks at sinabing nagkakaroon siya ng mga masamang panaginip tungkol doon. Kinagabihan ay ikinuwento ni Eric kay Hannah ang naging trabaho niya kay Marisa. Hindi niya sinabi lahat at pinatay na ang ilaw. Sumunod na araw ay binisita ni Marisa ang imbakan na pinasok ng grupo ni Eric. Sinubaybayan ito ni Elsa at iniulat kay Eric ang mga nangyayari. Hinanap ni Marisa ang mga dating kasama ni Eric sa army at nakita si Lucas. Samantala ay pinuntahan ni Eric si Dieter, subalit tumanggi itong sumama dahil may pamilya na itong iniisip. Ngunit bago umalis si Eric ay sinabihan siya ni Dieter na maaari siya nitong tawagan sa oras ng kagipitan. Kinaumagahan ay sinabi ni Eric na sa susunod na araw na nila kikidnapin si Marisa. Naalala ni Eric ang panahon na nilapitan niya si Johanna para mag-volunteer ito sa iniutos sa kanya ni Marisa. Pumayag si Johanna kaya't tinawagan niya si Marisa upang ibigay ang pangalan ng volunteer. Sa kabilang dako ay nakita ni Jacob si Lucas at isinama ito kay Marisa. Nais bigyan ni Marisa si Lucas ng malaking pera kapalit ang mga impormasyon tungkol kay Eric. Hindi pumayag si Lucas at umalis na ito.
Bumalik ng hideout si Lucas at inutusan ito ni Eric na magmanman sa apartment ni Marisa sa oras ng kanilang operasyon. Nais sumama ni Hana subalit hindi pumayag si Eric. Nagalit si Hana at itinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng abnormal sa kanyang DNA. Nilapitan ni Eric si Hana at palihim na kinuha ang papel na yun pagkatapos ay sinunog ito. Muling naalala ni Eric si Johanna noong sinundo ito ni Marisa upang dalhin sa Yotrax facility. Hindi pa rin niya matanggap na nagawa niya ang bagay na yon para sa pera. Nilapitan ni Eric si Hana at pinaliwanag na nais lamang niya itong protektahan. Tumawag si Lucas kaya't nagpaalam na si Eric. Sinabi ni Hana na nakikita niyang natatakot si Lucas noong nakaraang gabi. Kinabahan si Eric kaya't isinama na lang nila si Hana. Sa kabilang dako ay tinawagan ni Lucas si Marisa upang sabihin na papunta na sina Eric. Bumaba ng kotse si Eric at nakipagkita siya kay Lucas. Samantala ay pumunta si Rudy sa kanyang posisyon, subalit napansin niyang may nakaabang na sa kanya. Nagmadali namang pinasok ng grupo ni Jacob ang hideout sa pag-akalang iniwan nila si Hana. Tinawagan ni Jacob si Marisa at sinabing mali ang impormasyon ni Lucas. Dumating naman si Dieter at isinakay si Hana sa kanyang kotse. Niyakap ni Eric si Lucas at nagpasalamat sa pagtulong nito sa kanya. Inakala ni Marisa na si Eric ang palabas kaya't binaril niya ito. Subalit nagulat siya nang makitang si Lucas ang kanyang napatay. Nakatakas naman si Eric subalit may mga nakaabang na rin sa kanya sa parking area. Narinig ni Hana ang putok kaya't nagmadali itong lumabas ng sasakyan upang hanapin si Eric. Nakita ni Marisa si Eric kaya't sinundan niya ito. Nakapasok sa isang building si Eric at nagtapon siya ng pasabog upang guluhin ang mga tao. Nakita naman ni Rudy at Elsa ang isang sasakyan ng pulis at binalak na nakawin ito. Dahil sa usok ng tear gas ay hindi malaman ni Hana ang kanyang gagawin. Nakita siya ni Jacob buti na lamang at dumating si Dieter at binangga ito. Nagpanggap na humihingi ng tulong si Elsa sa pulis at mula sa kabila ay pinasabog naman ni Rudy ang loob ng sasakyan. Nakita ni Marisa na nahuli na ng mga pulis si Eric kaya't nagmadali siyang lumapit. Subalit laking gulat niya nang makitang nagpanggap lamang ang tatlo gamit ang uniforme ng pinatay nilang pulis. Naalala ni Eric ang araw ng panganganak ni Johanna kung saan ay naroroon din si Marisa. Isinama ni Dieter si Hana sa kanyang bahay upang pansamantalang mapagtaguan nito. Inikot ng mga pulis ang mga bar at maging ang apartment ni Rudy upang hanapin si Eric. Nabalitaan ni Jacob ang pagkamatay ni Lucas at ikinagalit niya ang kapalpakan ni Marisa. Isang tawag ang natanggap ni Jacob at nagpakilala itong si Marisa. Pinuntahan ni Jacob ang sinabing tagpuan ni Marisa subalit wala ito doon. Muli ay tumawag si Marisa at pinababalik niya si Jacob sa sasakyan. Subalit pagsakay niya ay nakitang patay na ang kanyang kasama. Mula sa likuran ng sasakyan ay lumabas si Eric at inalam niya ang lahat ng mga bagay tungkol kay Marisa. Makikitang bihag si Marisa at sinusunod lamang nito ang utos. Sa kabilang dako ay nakita ni Hana sa balita na hinahanap si Eric dahil sa kasong pagpatay kay Johanna. Pinuntahan ni Eric ang kinaroroonan ni Marisa upang kausapin ito. Ipinakita niya ang cellphone nito upang takutin na alam niya ang kinaroroonan ng pamilya nito. Ang nais ni Eric ay makaalis sa lugar na yon kasama si Hana at mawala ang kanyang mga record. Upang maipakitang seryoso siya sa kanyang mga sinabi ay pinalapit niya si Jacob at pinatay ito. Kinagabihan ay nagpaalam si Dieter kay Hana upang pumunta sa kanyang trabaho. Narinig ni Hana na nagtalo ang mag-asawa dahil ayaw na nitong masangkot si Dieter sa mga gawain ni na Eric. Palihim na lumabas si Hana gamit ang bintana ng banyo at sinundan si Dieter. Binasag ni Hana ang salamin ng isang sasakyan, kaya't nilapitan ito ni Dieter. Pagkatapos ay nagmadaling pumasok si Hana sa likod ng sasakyan ni Dieter. Bumalik si Dieter sa kanyang sasakyan at pumunta ito sa kanyang trabaho kung saan ay iligal itong nagpapadala ng tao sa ibang bansa. Sunod nitong pinuntahan ay ang bagong hideout ni na Eric. Iniwan ni Dieter ang kanyang sasakyan sa labas ng gate, kaya't inakyat ito ni Hana. Narinig niyang nag-uusap ang tatlo subalit hindi pinapasok si Dieter sa kinaroroonan ni Marisa upang hindi malagay sa alanganin ang pamilya nito. Ibinigay din sa kanya ang isang ebidensya na magagamit kapag nabulilyaso ang kanilang lakad. Pinuntahan ni Hana ang kinaroroonan ni Eric
at narinig si Marisa na sinasabing walang alam si Hana sa pagkatao ng kanyang ama. Nakarinig ng ingay si Eric kaya tiningnan niya kung ano ito. Nagmadaling tumakbo palabas si Hana kung saan ay nasugatan ang kanyang kamay sa wire ng gate. Nakita ni Eric ang dugo sa wire at bumalik ito sa loob. Natandaan ni Hana ang pabalik subalit napadaan siya kung saan ay hagip ng CCTV. Nakabalik si Hana sa apartment ni Dieter kung saan ay nakita siya ng bunsong anak ni Dieter. Kinaumagahan ay tinawagan ni Marisa si Carl at pinapunta ito sa isang shop. Pagdating sa shop ay sinabi ni Marisa na hawak na niya si Eric. Dagdag pa ni Marisa na ayaw niyang ipaalam sa German police na nahuli na si Eric kaya't inutusan niya si Carl na mag-schedule ng isang eroplano. Ipinaalis din niya ang lahat ng warrant arrest kay Eric at pagkatapos ay umalis na ito. Bumalik si Marisa sa kotse kung saan ay naghihintay sa kanya si Eric. Habang inihahatid ni Dieter ang mga anak nito papuntang school ay hinanap ni Hana ang ibinigay na ebidensya kay Dieter. Nakuha niya ito kung saan ay ikinabigla niya nang malamang hindi niya tunay na ama si Eric. Napaiyak na lamang si Hana sa kanyang nalaman. Samantala ay bumalik sa opisina si Carl upang gawin ang utos ni Marisa subalit hindi siya makapasok. Dito ay nakilala niya si Jerome Sawyer, ang ipinadala upang linisin ang problema tungkol kay Eric. Ayon kay Eric ay nagbago ang isip ni Johanna na ibigay ang kanyang anak kaya nagawa niyang itakas ito. Sinabi ni Eric na kalimutan na lamang ang kanyang anak subalit nagbanta si Johanna na magsusumbong sa pulis. Nais ni Johanna na Hana ang maging pangalan ng bata at nakiusap kay Eric na ibalik ito sa kanya. Isinisi ni Marisa kay Eric ang pagkamatay ni Johanna dahil hindi niya gagawin ito kung hindi niya itinakas ang bata. Sa kabilang dako ay tinawagan ni Hana ang numerong ibinigay ni Sophie. Nahulaan ni Sophie na si Hana ang tumatawag ngunit pinatay niya ulit ito. Naniniwala si Jerome na hawak ni Eric si Marisa, bagay na ikinagulat ni Carl. Subalit ibibigay pa rin ni Carl ang eroplano gaya ng napag-usapan. Itinanong ni Eric kung ano ang nangyari sa Utrax facility. Ipinasara ito kung saan ay pinatay ang mga bata roon sa pamamagitan ng lethal injection at sinunog ang katawan ng mga ito mga bagay na isinisi ni Marisa kay Eric. Samantala ay kinuha ni Dieter ang binigay sa kanya at nagpaalam na si Hana sa asawa nito upang pumunta kay Eric. Inutusan ni Eric si Rudy na patayin si Marisa sa oras na makalipad na ang kanilang eroplano. Dumating ang sasakyan at napansin ni Eric ang sugat sa kamay ni Hana kaya't napagtanto niyang ito ang pumasok sa kanilang hideout. Sa opisina naman ay nakita ng tauhan ni Jerome ang CCTV footage ni Hana na naglalakad mula sa hideout. Tinawagan ni Marisa si Carl upang ipahanda ang eroplano ni Eric. Pagkatapos ay inihanda ni Rudy ang kanyang baril upang patayin si Marisa. Nakiusap si Marisa kay Rudy, subalit biglang may bumaril kay Rudy na ikinamatay nito. Lumabas si Jerome at sinabing inutusan siya ng kaibigan ni Marisa mula sa Utrax upang tulungan siya. Nakarating ang apat sa airport kung saan ay nagpaalam si Eric sa dalawa at pagkatapos ay umalis na ito. Pasakay na sa eroplano si Eric subalit ayaw sumama ni Hana. Sinabi ni Hana na hindi si Eric ang kanyang ama kaya't pinilit siya nitong isakay. Nagalit si Hana dahil pinagbibintangan niyang si Eric ang pumatay sa kanyang ina. Paparating na ang mga pulis kaya tinawagan niya si Rudy. Subalit si Jerome ang sumagot at sinabing katapusan na niya. Mula sa eroplano ay bumaba ang mga sundalo kaya tumakbo papalayo si Eric. Nakita ito ni Hana subalit wala rin siyang magagawa. Nakatawid siya ng bakod subalit tinamaan siya ni Jerome. Bumalik ang dalawa at nagawa nilang maisakay si Eric sa kotse. Nakatakas sila kaya't ganun na lamang ang pagkadismaya ni Jerome. Samantala sa negosyo ni Dieter ay makikita ang ilang kalalakihan na pumasok sa container van. Habang nasa biyahe ay nakita ng isang lalaki na may nakatago sa mga gamit at makikitang ito ay si Hana. Pinuntahan ni Marisa ang isang morgue at tiningnan ang nakitang bangkay kung si Eric ito. Sa kabilang dako ay makikita si Sophie na may bitbit na pagkain. Dinala niya ito sa garahe ng kanilang camper van kung saan nagtatago si Hana. Nag-aalala na si Sophie dahil isang linggo na roon si Hana at tila wala itong plano sa kanyang buhay. Masama na ang lagay ni Eric kaya't nais na itong dalhin sa hospital subalit hindi siya pumayag.
Pinagpapahinga naman ni Jerome si Marisa at pinayuhan itong magpatingin sa doktor dahil sa pagkakakidnap nito. Pumunta sa doktor si Marisa subalit kilala niya ito at sinabing hindi talaga siya naapektuhan sa nangyari. Dagdag pa niya na mas mahirap ang ginawa niyang pagpatay sa mga bata sa Utrax kesa siya ang mamatay. Nakilala naman ng dalawa si Dieter at hinanap ang mga impormasyon kaugnay kay Eric. Naitanong ni Carl ang tungkol sa Utrax subalit hindi ito sinagot ni Jerome. Sa bahay naman ni Sophie ay makikitang hindi na naman nagkakasundo ang mag-asawa. Tila naiinip na rin si Hannah kaya't pinagmamasdan na lamang niya ang mga batang naglalaro sa labas. Umuwi ng kanyang bahay si Marisa kung saan ay napansin ng kanyang asawa ang mga pasa sa kanyang kamay. Pinuntahan ni Sophie si Hannah at isinama siya sa isang party. Pagpasok nila ay napadaan sila sa mga nagpipicture. Habang nanonood ng mga nagsasayang tao ay tila naririnig niya ang boses ni Eric noong pilit siya nitong pinasasakay sa eroplano. Habang sumasayaw ay nakita niya si Anton na nakatitig sa kanya. Ipinakilala ni Sophie si Hannah kay Anton sa pangalang Sana upang hindi malaman ang tunay niyang pangalan. Niyaya ni Anton ang dalawa na mag-movie marathon sa kanilang bahay tapos ay umalis na sila. Samantala ay nag-aalala naman si Eric kay Hannah kaya't sinabi ni Elsa na hahanapin niya ito. Kinagabihan habang natutulog ay tila nakakarinig ng mga iyak ng bata si Marisa kaya't bumangon siya. Nakarinig ng papasok si Hannah kaya't nagtago siya sa ilalim ng camper van, ito ay ang ama ni Sophie. Doon ito nagpalipas ng gabi kung saan ay narinig niyang umiyak ito. Kinaumagahan ay sinabi niya ito kay Sophie. Nakita niya ang problema ni Sophie, kaya't dinamayan niya ito. Pinuntahan ni Jerome si Dieter sa kanyang trabaho, subalit itinanggi niyang nakita niya ito. Pabirong sinabi ni Jerome na may naikwento sa kanya si Rudy, subalit hindi na ito natapos. Habang tinitingnan ang social media account ni Sophie, ay nakita niya ang larawan ni Hannah mula sa nakaraang party. Umuwi ng bahay si Dieter at nakita niya ang sasakyan ni Jerome. Pagpasok niya ay nakitang nakikipaglaro ito sa kanyang mga anak. Nakita niya ang isang laser ng sniper na nakatutok sa kanyang anak habang kinakausap siya ni Jerome. Makikita naman si Marisa na kinuha ang kanyang passport at nag-aayos ito ng gamit. Nakita ito ni Olivier dahil kababalik pa lamang niya at hindi niya sinasagot kung bakit meron siyang mga pasa. Nais na nitong magkaroon ng anak at mamuhay sila ng normal bagay na hindi maaari sa trabaho ni Marisa. Samantala ay pinuntahan ni Hannah ang bahay ni Anton at sumama siya sa movie marathon. Hindi sanay si Hannah sa pinapanood kaya't humingi siya ng beer. Napatayo si Hannah dahil sa nakikita niya sa TV kung saan ay binato siya ni Nico ng popcorn. Nagalit si Hannah at sinipa niya si Nico bagay na ikinabigla ng lahat. Nagmadaling umalis si Hannah at sinundan siya ni Anton kaya tumakbo siya papalayo. Makikita naman si Marisa na bumiyahe upang hanapin si Hannah. Kinabukasan ay biglang dumating si Sophie kasama si Dan at sinabi kay Hannah na magka-camping sila. Sumama si Anton kaya tila nailang si Hannah. Sa kabilang dako ay makikitang nag-uusap si Eric at Elsa. Biglang may bumaril kay Elsa kaya't nagtago si Eric sa puno. Sinubukan niyang tumakas subalit na corner siya ng mga ito. Sumuko siya at nakitang kasama ni Jerome si Dieter. Sa biyahe naman ay makikitang masaya ang grupo habang nagkakantahan. Malapit na sila sa kagubatan kaya't tila gumagaan na ang pakiramdam ni Hannah. Kinagabihan ay hindi makapaniwala ang mga ito dahil nagawa niyang makahuli ng hayop. Umalis si Dan at Sophie kaya't naiwan silang dalawa. Hinalikan siya ni Anton at sa oras na yun ay may nangyari sa kanila. Habang nasa van naman ay nakita ni Dan ang papel na itinatago ni Hannah. Pinahirapan ni Jerome si Eric sa napakalamig na kwarto upang malaman kung nasaan si Hannah. Sinabi ni Eric na hindi niya alam at binalaan si Jerome sa taglay na talino ni Hannah dulot ng ginawa nilang eksperimento. Maagang gumising si Hannah upang damhin ang mga oras na siya ay nasa kagubatan. Maaga ring gumising si Dan at tila hindi niya alam ang magiging reaksyon nang makitang tumatakbo si Hannah. Nang makabalik si Hannah ay gising na ang tatlo kaya't inayos na nila ang mga gamit. Nakiusap sa kanya si Sophie na sa unahan siya umupo upang makatabi nito si Anton. Samantala ay hinahanap na ni Marisa ang address ni Sophie.
Sa sasakyan ay nilalambing ni Sophie si Anton, ngunit nailang si Anton dahil kay Hana. Hinatid nila sa bahay si Anton, kung saan ay sinubukang halikan ni Sophie si Anton subalit umiwas ito. Bumalik si Anton kay Hana kung saan ay pinilipit niya ang kamay nito dahil sinabi nitong hindi si Sophie ang gusto niya. Makikita naman si Jerome na pinapagalitan ang isang babae dahil hindi nito mahanap ang kinaroroonan ni Marisa. Tinawanan ito ni Eric kaya't pumasok si Jerome at dito ay sinabi niyang nagtrabaho din siya sa mga taong nag-utos kay Jerome. Binalaan niya si Jerome na kapag wala na siyang pakinabang ay basta na lamang siya iiwanan sa ere ng mga ito. Nagalit si Jerome kaya't sinakal niya si Eric gamit ang wire at pinaamin kung nasaan si Hana. Hindi alam ni Hana na gusto ni Sophie si Anton kaya't humingi siya ng tawad. Nagalit si Sophie at pinapalayas na niya si Hana. Dito ay sinabi ni Hana na hindi niya kayang kontrolin ang kanyang katawan subalit hindi pa rin nagbago ang isip ni Sophie. Nagmadaling hinanap ni Hana ang kanyang papel subalit hindi niya ito makita. Pag-uwi ni Sophie ay nakita niyang naroroon si Marisa at nagpakilala ito bilang ina ni Hana. Pumunta sa garahe ang kapatid ni Sophie at sinabi nitong naroroon ang kanyang ina. Nakita ni Hana na kinakausap ni Marisa si Sophie, kaya't hiningi niya ang cellphone ng kapatid ni Sophie at umalis na. Sinabi ni Marisa na may sakit si Hana subalit hindi pa rin nakinig si Sophie. Dumating ang kapatid ni Sophie, kaya't ito ang tinanong ni Marisa. Nag-text si Hana at sinabing mapanganib na tao si Marisa, subalit nalaman na ng kanyang ama ang totoo. Natanggap ni Hana ang mensahe mula kay Sophie at pinapupunta siya nito sa isang coffee shop. Nabigla siya nang makitang si Marisa ang naghihintay sa kanya. Sinabi nitong kapag tumakas siya ay malalagay sa panganib ang buhay ng pamilya ni Sophie. Dagdag pa nito na patay na si Eric at sasabihin kay Hana ang tunay niyang pagkatao kapag sumama siya. Tumawag si Olivier at sinabing may naghahanap kay Marisa. Tinawagan ni Marisa si Jerome dahil ayaw niyang nadadamay ang kanyang pamilya sa kanyang trabaho. Nais niyang maibalik sa kanya ang posisyon kapalit ni Hana bagay na sinang-ayunan ni Jerome. Tinawagan ni Dan si Sophie at ipinakita ang kanyang natuklasan sa papel ni Hana. Nagmadaling umuwi si Sophie at nabigla siya nang makitang naroroon na ang dalawa. Kinausap niya si Hana at tinatanong kung si Marisa nga ang kanyang ina. Ayaw niyang mapahamak ang pamilya ni Sophie kaya't nagsinungaling na lamang siya at sumama kay Marisa. Nagpahinga sila sa hotel habang hinihintay sina Jerome. Sa utos naman ni Jerome ay papatayin ng isang lalaki si Eric. Pumalag si Eric kung saan ay napatumba niya ang dalawa. Inalam niya kung nasaan si Jerome bago pinatay ang isa. Binuksan niya ang isang laptop kung saan ay nakitang meron pang mga kagaya ni Hana na nagmula sa Utrax. Pinuntahan niya si Dieter at hiningi ang tulong nito. Inihatid niya si Eric sa airport at pinaliwanag na binantaan ni Jerome ang buhay ng kanyang anak kaya't nagawa niyang traidorin ito. Gamit ang identification ng lalaking pinatay niya ay nagawa niyang magpanggap bilang isang sa mga kasamahan ni Jerome. Sakay ng helicopter ay dumating si Jerome upang kunin si Hana. Habang kumukuha ng pagkain ay tila naririnig ni Hana ang boses ni Eric. Dadalhin na ni Marisa si Hana kay Jerome subalit sa elevator ay biglang pumasok si Eric. Nagpanggap si Eric na mag-ina niya ang dalawa at sinabing may ipapakita lamang siya kay Hana at hintayin na lamang sila ni Marisa sa baba. Nakita ni Marisa si Jerome kaya't ipinahanap sa kanyang mga tauhan ang dalawa. Nakapasok sila sa isang presentation kaya't nagpanggap na isa sa mga ito. Sinunog ni Eric ang isang papel kaya't tumunog ang fire alarm. Nagkagulo palabas ang mga tao kung saan ay nagkaroon sila ng pagkakataon upang atakihin ang ilang tauhan ni Jerome. Makikitang nanghihina pa rin si Eric subalit hindi sila maaaring tumigil. Nakita nila ang helicopter at pinuntirya ang piloto nito. Pinalipad ni Eric ang helicopter kaya't nagmadali ang mga kalaban na lumapit dito. Binaril ni Hana ang dalawa subalit hinayaan niyang mabuhay si Marisa. Nakalayo ang dalawa kaya't muling nadismaya si Jerome sa kapabayaan ni Marisa. Sa kabilang dako ay makikita si Clara, isa sa mga nakita ni Eric sa files ng Utrax at mahusay ito sa pakikipaglaban. Habang naglalaro sa ilog ang ilang kabataan, ay nakita ng mga ito ang helicopter na sinakyan ni Hana at Eric. Habang naglalakad ang dalawa ay sinabi ni Eric
na nais niyang mabigyan ng normal na buhay si Hana, subalit upang mangyari ito ay kailangan nilang maghiwalay. Bago namatay si Johanna ay sinabi nito kay Eric ang pangalan ng ama ni Hana. Nais niyang doon tumira si Hana dahil alam ni Eric na hindi ito ligtas kung kasama siya. Makikitang nahanap na ni Jerome ang sinakyang helicopter ni Hana at Eric. Samantala ay tinawagan ni Marisa si Jerome upang tuparin ang kanilang kasunduan na si Marisa muli ang hahawak sa kaso ni Eric. Nakarating si Eric at Hana sa isang lumang tren. Habang nagpapahinga si Hana, ay pinag-isipan ni Eric kung kailan niya lulusubin ang U-Trucks. Kinaumagahan ay nag-umpisa ang paglalakbay ng dalawa upang puntahan ang tunay na ama ni Hana. Samantala ay isang tawag ang natanggap ni Jerome, ipinaalam sa kanya na nahack ni Eric ang kanilang computer at nalaman nitong nagbukas muli ang U-Trucks. Dahil malapit sa kanilang madaraanan ang bahay ng ina ni Eric, ay pinuntahan nila ito. Sinabi ni Eric na nag-abroad siya, kaya't ngayon lamang nakadalaw. Nais nang umalis ni Eric subalit nagdesisyon si Hana na magpalipas roon ng gabi. Kinaumagahan ay kinuha ni Eric ang baril ng kanyang ama at sinabing maghahunting lamang sila. Nang makaalis na ang dalawa ay dumating si Marisa. Hindi nagtagal ang pag-uusap ng dalawa nang marinig ni Marisa na may dumating na sasakyan. Dumaan si Marisa sa likod subalit nakasalubong niya ang mga tauhan ni Jerome. Isinakay ng mga ito si Marisa at inutusan ni Jerome ang kanyang tauhan upang patayin ito. May tinawagan ito at tama ang kanilang hinala na patungo si Eric sa U-Trucks. Sa U-Trucks facility naman ay tila ba nais ng maranasan ni Clara kung anong buhay ang meron sa labas ng pasilidad. Inutusan ng lahat ng mga babae na tumungo sa kanilang kwarto dahil magkakaroon ng lockdown. Samantala ay nagtaka naman si Marisa dahil dinala siya ng tauhan ni Jerome sa gubat. Pinababa ng sasakyan si Marisa at dahil alam niyang delikado ang kanyang buhay ay pinatay niya ang dalawang lalaki. Sa kabilang dako ay malayo pa ang kanilang lalakbayin kaya't nagpalipas si Eric at Hana sa isang hotel. Nang makarating sa kwarto ay ikinuwento ni Eric kay Hana ang nangyari. Ang kwartong iyon ang pinagtaguan nila ng gabing itinakas nila si Hana sa U-Trucks. Pumunta naman si Jerome sa U-Trucks upang paghandaan ang pagdating ni Eric. Kinaumagahan ay sinamahan ni Eric si Hana upang bumili ng mga gamit para sa pagtira niya sa kanyang ama. Nakarating ang dalawa sa tinitirhan ng ama ni Hana at ipinakilala ito sa kanyang pamilya. Habang kinukuha ang mga gamit ni Hana sa kotse ay nahalata nitong may hindi sinasabi sa kanya si Eric. Niyakap ni Eric si Hana at nangako itong babalik siya kinabukasan. Kahit mabigat sa kalooban ni Eric ay kailangan niyang gawin ito para sa kaligtasan ni Hana. Sa U-Trucks ay nagmadaling umalis si Jerome dahil nahanap na ang sasakyan ni Eric. Dahil gamit ang sasakyan ng tauhan ni Jerome ay narinig ni Marisa kung nasaan ito. Sa bahay naman ay inasikaso si Hana ng kanyang ama at masaya itong magkakasama na sila. Tinawagan ni Eric ang ama ni Hana at sinabing hindi na siya babalik pa. Matapos ito ay tinanong ni Hana ang kanyang ama kung babalik pa si Eric. Dahil hindi nito sinasabi sa kanya, ay lumabas ng bahay si Hana. Sinubukan itong pigilan si Hana kaya't inatake niya ito. Nagulat ang kanyang ama at hiningi ni Hana ang susi ng kotse nito. Samantala ay pinuntahan naman ni Marisa ang hotel at kumuha rin ng kwarto upang hintayin si Eric. Nakita niyang dumating na si Eric kaya't pinatay niya ang ilaw ng kwarto. Sa U-Trucks naman ay sinabi ni Dr. Roland kay Jerome na hindi dapat kinukulong ng ganun katagal ang mga babae. Subalit walang pakialam dito si Jerome, maya-maya ay nalaman na nila ang kinaroroonan ni Eric. Makikita naman si Eric na naglalagay ng gasolina sa mga bote at inilagay ito sa hulihan ng kanyang sasakyan. Habang inihahanda ni Eric ang kanyang mga baril ay isang tawag ang kanyang natanggap. Ito ay si Marisa at sinabi kay Eric na huwag pumunta sa U-Trucks dahil naghihintay roon si Jerome. Ngayon lang nalaman ni Marisa na binuksan muli ang U-Trucks subalit hindi naniniwala sa kanya si Eric. Nangako si Marisa na tutulungan si Hana gamit ang kanyang mga koneksyon. Napansin ni Eric ang tunog ng heater mula sa linya ni Marisa kaya't hinanap niya ito sa mga katabing kwarto. Nakita ni Eric si Marisa kung saan ay ibinaba nito ang kanyang baril upang maniwala si Eric. Subalit sa oras na iyon ay dumating na ang grupo ni Jerome.
Biglang pinaputukan ni Marisa si Eric kaya't naalerto ang mga tauhan ni Jerome. Tinawagan ni Jerome ang kwarto ni Eric at sinabing napapaligiran na ito. Hindi nakinig si Eric kaya't pinaulanan siya ng bala. Mula sa kabilang kwarto ay nakita naman ni Jerome si Marisa. Hindi makaganti ng putok si Eric, buti na lamang at dumating si Hannah upang tulungan siya. Nagawang makapasok ni Hannah sa kwarto at sabay silang lumabas ng hotel. Babarilin sana sila ni Jerome subalit pinaputukan ni Eric ang kanyang sasakyan, kaya't sumabog ang nilagay niyang gasolina. Nakatakas ang dalawa at lumabas naman si Marisa upang tingnan si Jerome. Samantala sa Yotrax ay nananatili ang lockdown, sa kabila ng pagbabawal ay lumapit si Clara sa bintana ng kanyang kwarto. Gamit ang kanyang matalas na pandinig ay nalaman niyang may nangyayaring hindi maganda. Nagtago naman sa gubat ang dalawa at tinanggal ni Hannah ang bala sa braso ni Eric. Sa isang abandonadong bahay ay bihag ni Marisa si Jerome. Pinahirapan ni Marisa si Jerome subalit wala itong balak sabihin ang kanyang nalalaman. Sa gubat ay ipinakita ni Eric kay Hannah ang mga babaeng kagaya niya. Nagdesisyon si Hannah na itatakas nila ang mga ito. Sa Yotrax naman ay napansin ni Dr. Roland na kakaiba na ang mga kinikilos ng mga babae. Ito ay dahil ngayon lamang sila nakaranas ng matagal na lockdown. Sa kabila nito ay hindi pumayag ang babaeng in charge na palabasin ang mga babae. Mula sa kwarto ni Clara ay nakita niyang umiinom ng alak si Dr. Roland. Kinatok ni Clara ang nasa kabilang kwarto, subalit ayaw nitong makipag-usap dahil yun ang utos sa kanila. Habang papunta sa Yotrax ay napansin ni Hannah na nanghihina pa rin si Eric. Nasabi ni Marisa kung saan nila inilibing si Johanna kaya't dinala roon ni Eric si Hannah. Niyakap na lamang ni Eric si Hannah dahil sa unang pagkakataon ay nadalaw nila ang puntod ni Johanna. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawa subalit nararamdaman na ni Eric ang epekto ng kanyang mga sugat. Nakita nila ang isang bus at kinuha ito upang itakas ang mga babae sa Yotrax. Samantala ay isinakay naman ni Marisa si Jerome at tinawagan ang security sa Yotrax. Nakarating naman ang dalawa malapit sa Yotrax, nararamdaman ni Hannah na pamilya niya ang mga babaeng iyon, kaya tutulungan niya ang mga ito. Habang pabalik naman ang dalawa sa Yotrax ay inatake ni Jerome si Marisa. Dahil dito ay nadisgrasya ang kanilang sinasakyan. Nakalabas ng buhay si Jerome at sinindihan ang gasolinahan ng sasakyan. Nagkamalay si Marisa at nagmadali itong lumabas ng sasakyan. Mula sa malayo ay inakala ni Jerome na patay na si Marisa dahil sa pagsabog. Habang naglalakad sa gubat ay naalala ni Eric ang gabing itinakas niya si Hannah. Nang makalapit na ang dalawa sa bakod ay naalerto si Eric dahil may naramdamang kakaiba si Hannah. Isang aso ang lumapit sa kanila at napaamo ito ni Hannah. Sa isa pang gate ay tinahulan ng aso ang mga bantay roon, mula sa itaas ng puno ay inatake ni Hannah ang dalawang bantay. Nakita ito ng mga security at lumabas ang mga ito upang salubungin sila. Habang nakatingin sa labas ng bintana ay nakita ni Clara ang mga security, nararamdaman niyang may ibang tao sa pasilidad na iyon. Nakapasok na si Eric at Hannah kung saan ay naalala ni Eric ang nakaraan. Pinasok nila ang isang kwarto at sinabi ni Eric na dito niya nakita si Hannah. Lumabas silang muli at nakarating sa kwarto ng mga babae. Sinubukan nilang katukin ang mga ito subalit dahil wala pang utos ay hindi sila pinansin ng mga babae. Narinig ito ni Clara kaya't kinausap niya si Hannah. Dahil naka-lockdown ay hindi nila mabubuksan agad ang pinto ni Clara. Naramdaman ni Clara na may papalapit na kalaban kaya't binalaan niya si Eric at Hannah. Nagkaroon ng palitan ng putok at bumaba si Hannah upang habulin siya ng kalaban. Nais hulihin ng buhay si Hannah ng mga security, subalit walang laban ang mga ito sa kanya. Muntik nang barilin si Hannah ng babae, buti na lamang at naunahan ito ni Eric. Nakarating naman sa isang bahay si Jerome at nakiusap na makikigamit ng telepono upang makahingi ng backup. Nahanap ni Hannah ang control room at nakita roon si Dr. Roland. Dumating si Eric at nakilala nito si Dr. Roland. Sinabi ni Dr. Roland kay Hannah na siya ang doktor noong nanganak ang kanyang ina. Inutusan ng dalawa si Dr. Roland kaya't binuksan nito ang mga pintuan. Kasama ang reinforcement ay papalapit na si Jerome sa Yotrax.
Lumabas si Clara at sinabi sa isang babae na patay na ang mga security kaya't maaari na silang lumabas, bagay na hindi pinansin ng babae. Dumating si Eric at Hannah kaya't tinanong sila ni Clara kung bakit nila ginawa iyon. Hindi alam ni Clara ang kanyang tunay na pangalan dahil Trainee 249 lamang ang tawag sa kanya. Upang maipaliwanag ay tiningnan nila ang isang monitor at nakitang Clara ang tunay na pangalan nito. Samantala ay dumating na sa U-Trax sina Jerome upang hanapin si Eric at Hannah. Lumabas ang mga babae kaya't ipinaliwanag ni Hannah kung bakit nais niyang tulungan ang mga ito. Lumapit ang mga ito sa kanila at siya namang pag-announce ni Jerome. Sinabi ni Jerome kung saan pupunta ang mga ito para sa evacuation at inutusang patayin ang sinumang pipigil sa kanila. Dahil dito ay inatake sila ng isang babae kaya't pinatay ito ni Clara. Inakala nilang atake lahat ang mga ito, ngunit nagsialisan ang mga babae upang tumungo sa sinabing lugar ni Jerome. Dahil wala nang magagawa, ay umalis na ang dalawa at isinama nila si Clara. Nakarating ang mga sundalo sa control room at pinakawalan si Dr. Roland. Sakay naman ng isang truck ay dumating si Marisa sa U-Trax. Dito ay nakita niya ang bus na dala ni Eric at Hannah. Nang makapasok na ay nakita ni Marisa na sumakay na ng truck ang mga babae para sa evacuation. Upang mawala ang mga ebidensya, ay tuluyan ng sinunog ang U-Trax. Nakarating ang tatlo sa shooting range. Naramdaman nilang may papalapit na kalaban, kaya't nagmadali si Clara upang ikalat ang bomba. Pagpasok ng mga sundalo, ay pinasabog nila ito. Sinamantala nila ang pagkakataon at inataki ang mga kalaban. Sa oras na iyon ay tinamaan si Clara, buti na lamang at natulungan ito ni Hannah. Nakita nilang nanghihina na si Eric kaya't nagtaka si Hannah dahil wala itong bagong tama ng bala. Sinabi ni Eric na hindi na niya kaya pa dahil sa hindi natanggal na bala mula sa engkwentro sa Berlin. Hindi pumayag si Hannah kaya't inakay nila si Eric palabas. Sa kasamaang palad na kasalubong nila si Jerome. Babarilin sana nito si Eric buti na lamang at dumating si Marisa. Tinawagan ni Marisa ang isang nagngangalang Norris upang sabihing patay na si Jerome. Dagdag pa niya na nakatakas si Eric subalit hindi na rin ito mabubuhay. Pagkatapos nito ay binaril niya ang kanyang sarili. Hinayaan naman ni Marisa na tumakas ang tatlo subalit sa sasakyan ay sinabi ni Eric na nais niyang makasama si Johanna. Napaluhan na lamang si Hannah dahil sa oras na yun ay namatay na si Eric. Tinupad nila ang kahilingan nito at inilibing ito sa may puntod ni Johanna. Habang ang mga trainees ay papunta sa bagong facility, patungo naman sa gubat si Hannah at Clara upang damhin ang kalayaan.